Hindi pa tapos ang kalbaryo ni Wilfredo Gonzales, ang dating pulis na nasangkot sa road rage sa Quezon City. Matapos siyang matanggal sa kanyang trabaho at na-revoke din ang kanyang lisensya for 2 years. Plus may kinakaharap siyang administrative case na isinampa ng PNP laban sa kanya, yung alarm and scandal. But apart from this, may isang tao pa siya na malamang ay kakaharapin niya at ito ay si Attorney Raymond Fortun. Ayon kay Attorney Fortun, hindi niya tatantanan itong si Wilfredo Gonzales. Naniniwala kasi si Attorney Fortun na dapat na masampahan ng mas mabigat na mga kaso katulad ng mga criminal cases itong si Gonzales. Ang dahilan kasi dito, yung naging asal ni Gonzales dun sa road rage ay matatawag nating public crime. Sabi nga ni Attorney Fortun, hindi ito isang private crime katulad ng adultery, ng rape, ng seduction, na kung saan kapag pinatawad nung biktima ang gumawa ng krimen ay pwedeng madismiss na yung kaso. Sa nangyaring road rage sa Quezon City, dahil ito ay isang public crime, kahit sino na ordinary citizen na may kaalaman sa insidenteng ito ay pwedeng magsampa ng kaso. At ito yung gustong mangyari ni Attorney Fortun. Ang problema nga niya lang, walang mga testigo. Yung mismong biktima kasi na si Alan Bandiola, desidido na hindi siya magsasampa ng kaso. Ganon din yung may-ari ng viral video na dahil sa banta sa kanya ay tinake down niya yung video. At sinabi din niya na ayaw niya magtestigo kung magkakaroon ito ng kaso. So dito pumapasok ngayon yung problema. Mga 4 na kaso kasi yung pinaplano ni Attorney Fortun. Unang-una yung frustrated homicide. Pangalawa, yung slander by deeds. At pangatlo, yung grave threats. Tapos tinitingnan din niya kung magagamit ba na ebidensya para magkaroon ng probable cause. Yung ginawang testimonya ni Gonzales sa Senado na kung saan may mga portions doon na nagsinungaling siya. Ito yung tinatawag na false testimony. So all in all, ito yung mga gustong isampa na kaso ni Attorney Fortun. But then, sa isang criminal case, kailangan kasi ng proof beyond reasonable doubt. Ebidensya na walang bahid ng duda. Ang hawak na lang kasi ni Attorney Fortun na yun ay copy nung viral video. So sa korte, kapag hindi yung mismong kumuha ng video ang tetestigo, hindi ito papasa sa proof beyond reasonable doubt. But just the same, kahit alam ni Attorney Fortun at hindi siya nakakasiguro kung magpa-prosper nga ba itong mga isasampa niyang kaso, magta-take chances pa rin siya. Kaya nga humihingi din siya ng tulong sa PNP at DILG para magtulungan sila na maisampa itong mga kaso laban kay Gonzales. Nagpadala na rin siya ng sulat sa Supreme Court na sana i-consider ng Supreme Court na idagdag sa Rules on Electronic Evidence yung mga kuha sa mga video sa camera o sa cellphones. Kasi nga kahit sabihin natin na itong mga videos na ito ay nakakatulong para ma-solve ang isang krimen at nakakatulong din ito lalong-lalo na sa ating kapulisan para malaman ang totoong nangyari at makasuhan ng may gawa ng krimen. Pero dapat kasi dito yung may-ari mismo ng video ang tatayong testigo. So dahil ang hawak ni Attorney Fortun ay hindi na yung original viral video, tanggap niya na mahirap ito pagdating na sa korte. Kasi kahit pasabihin natin hindi ito tinamper, hindi ito inedit, pero the fact na hindi siya yung may-ari mismo at hindi siya yung kumuha ng video, hindi ito pwedeng sabihin na ito ay proof beyond reasonable doubt. Ginawa ring halimbawa ni Attorney Fortun ang bansang Singapore. Dahil sa Singapore daw, may isang website doon na kung saan ang mga netizens ay pwedeng mag-upload ng mga nakuha nilang mga videos. And yet, they will remain anonymous o hindi sila makikilala just for the purpose na makatulong ito na ma-solve ang isang krimen. So ito yung nire-request ngayon ni Attorney Fortun. Ako personally, sinusuportahan ko itong move ni Attorney Fortun. Lalong-lalo na sa katulad ni Gonzales na ayon nga sa Senate hearing, napakarami pala niyang blatter sa barangay. Sa dami ng mga blatters na meron siya, palagay ko ni isa, walang nangyari doon. Hanggang sulat kamay lang, hanggang record lang yung mga pang-aabusong nagawa niya. So bakit pa ulit-ulit niya ito nagagawa? Dahil hindi siya napaparusahan. And I think this is the right time na magbayad siya sa mga pang-aabusong ginawa niya. Hindi natin pwedeng hayaan na paulit-ulit siyang gagawa ng mga abuso. Mabuti sana kung first time lang na nakitaan siya ng ganitong ugali dun sa road rage. Kaso hindi. Repeat offender na siya dahil nga malambot ang batas sa kanya. Kaya malakas ang loob niya na paulit-ulit na gumawa ng pang-aabuso. Dahil lahat ng mga pang-aabuso niya nalulusutan niya. May mga nagsasabi nga na yung ginawang pagpapatawad at pag-aareglo ni Bandiola kay Gonzales ay nagpapadala ng hindi magandang signal, lalong-lalo na sa mga maliliit na tao. Pero hindi rin kasi natin masisisi si Bandiola dahil personal choice niya yon at mas mahalaga sa kanya yung pamilya niya kaysa sa nangyari. Pero hindi lang yun ang nagpapadala ng hindi magandang signal. Even yung paulit-ulit na nakakalusot si Gonzales sa mga parusa sa mga nagawa niyang hindi magaganda, even dun sa barangay level nila, nagmumukhang walang kwenta ang mga batas kapag kaganito. Para saan pa na may batas tayo kung hanggang papel lang din pala ito? Kaya I hope makipagtulungan ng PNP at ang DILG kay Attorney Fortun para maisulong
itong pagsampa nila ng mga criminal cases laban kay Gonzales. Dahil kapag ka napanagot siya dito, hustisya na rin ito sa mga taong nagawa niya ng pang-aabuso na hindi nagkamit ng hustisya.